ano mangyayari sa Pilipinas kung pinapayagan natin na babuyin yung saligang batas Tama. natin, yung pinakamataas nating Mm. batas, no? Ito ang sinasabi nilang sovereign expression of the will of the people. Ibig Mm. sabihin, kaya may Senado, kaya may presidente, kaya may korte, sinabi yan ng saligang batas. At ang saligang batas ang pinakasagradong dokumento natin. Ngayon, kung inuutusan ng saligang batas ang Senado na mag-carry out ng impeachment proceedings at hindi nila ginagawa yung trabaho nila, ano na lang yung rule of law? Ano na lang ba tayo? Government of men, not of laws? Ano na Mm. lang yung klase ng bansa ang gusto natin na hindi na umiiral ang batas, lalong-lalo na ang saligang batas. At sa practical lamang, ano na lang mangyayari na gusto nating makita ang katotohanan tungkol Mm. dun sa mga ebidensya. Sinabi na rin dito ng akusado na si Sara Duterte na gusto niya ng impeachment. Mm. Sinabi ng Mm. 88% sa survey ng SWS gusto Mm. nila ng impeachment. Sinabi ng 90% sa WR WR survey noong numero. Oo. Abril Oo. na gusto nila ng impeachment. At kailangan nila makita ang katotohanan, ebidensya, 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 pero tinatago nilang ebidensya, ayaw man lang nila ng pag-uusig, ayaw man lang nila ng trial. So paano na? Anong klaseng bansa ang meron tayo kung hindi na natin sinusunod yung saligang batas? No? Sa akin, walang masama sa trial. In fact, this is an opportunity for Sara Duterte to clear her name Tama. kung Yun na wala nga. talagang ebidensya. Oo, Hindi po tama. ba? So sa akin, ako, alam nyo naman, siguro naman, in terms of sa lahat ng aking pinaglaban, lagi yung tinitingnan ng ebidensya. I will be the first one to say na hindi dapat tanggalin si Sara Duterte kung walang ebidensya. Mm. Pero makikita lamang natin yon kung pagbibigyan natin Oh, impeachment trial. tumuloy. And nakalagay sa konstitusyon, kailangan nating gawin once the articles of impeachment have been transmitted to the Senate. Pumunta na tayo sa Kongreso, pumunta na tayo sa Korte. Ano ba yung pangatlong K, di ba? Na the power, the most powerful tool of the people to make sure that there's going to be accountability, respect for the law, and yung kailangan i-uphold yung highest ideals natin as a nation. Kalsada na yung susunod, di ba? Kasi Kongreso, Korte, kalsada. Kalsada is the last resort, but Oh. they are leaving the people with no other choice but to go to the streets. Ngayon, kung hindi nila papayagan na magkaroon ng impeachment trial, posibleng magkaroon din ng people power para patalsikin, no, itong ating si VP Sara Duterte. Huwag naman sanang umabot sa ganun. 'Di ba? Hayaan nyo na. Hayaan nyo, Senate. Hayaan nyo na, mga senador, na tumuloy ang impeachment kaysa naman sa ganung paraan, no? Kung tatanggalin itong si VP Sara Duterte. 'Di ba? Hayaan niyo magkaroon ng magandang laban yung tao. Hayaan niyo ipagtanggol niya yung sarili niya dahil pag hindi niyo pinabayaan 'yan, o pagka pinigilan ninyo yung impeachment na 'yan, no, hindi natin makokontrol. No, baka dalhin sa kalsada ng mga tao ang pagpapatalsik kay VP Sara. Ang pangit tignan. Ang pangit tignan, mga babayan. Bakit? Unang presidente ng Pilipinas na pinadala sa ICC yung tatay niya. 'Di ba? Tapos unang vice president na pinatalsik sa sa people power. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay meron tayong isang pag-uusapan, no, na sa tingin ko medyo critical moment to para sa lahat mga kababayan dahil no, nagkaroon na nga po ngayon na parang people power mga kababayan. No, ito pong sinasabi kong people power ay ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino para po dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. No? People power po, mga babayan, para ituloy, no, itong impeachment ni VP Sara Duterte. No? Marami pong nananawagan sa Senado, no, na ituloy na po itong impeachment na to, mga babayan. Dahil kung makikita natin sa mga balita at saka itong balita nating pag-uusapan ngayon, no, meron po mga kumikilos at may mga abogado po, no, mula sa iba't ibang College of Law, UP, nauna na nagsalita, no, na dapat ituloy
itong impeachment ni VP Sara Duterte. No, at next week po ay sinasabi nga na maraming nananawagan, no, na ituloy na, no, itong impeachment ni VP Sara Duterte. No, dapat na daw simulan, no, at mukhang magtutuloy-tuloy to. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na hindi ituloy o tapusin, no, itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. 'Di ba? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, mga kababayan. At syempre, no, maraming salamat at shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ating alamin muna itong isang balita na to, mga kababayan, na kung saan mga nananawagan po, no, nasimulan na itong impeachment ni VP Sara Duterte. Okay, so eto na, wag na natin patagalin yan. Oy, shoutout sa maraming salamat sa inyong sa mga supporters natin dyan. At sa mga hindi po nakakaalam, 5 years na po itong ating YouTube channel. 5 taon na po tayo dito, mga kababayan, at maraming salamat po sa mga subscribers natin dyan. Okay, so huwag na natin itong patagalin, no? Umpisa na natin to. Nako, mga kababayan, talagang nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, no, na ituloy itong impeachment trial ni VP Sara Duterte at kinakalampag ang Senado. No, ang Senado naman, mga kababayan, ay nagsalita na rin po, no, ang maraming senador na kung saan gusto nilang ituloy itong impeachment na to. No, isa na nga po dyan si Senator JB Ejercito. Dahil nga naman para mas ma-practice natin, no, o magampanan nila, no, yung kanilang trabaho at tungkulin, no, sa sambayan ng Pilipino. No, hindi po kagaya nung ilang mga senador dyan na pilit pinipigilan, no, etong impeachment trial na to ni VP Sara Duterte. Bakit kaya nila pinipigilan, mga kababayan? Payag ba kayo na ituloy na itong impeachment na to? Okay, so alamin natin tong balita na to, mga kababayan. Let's go. Ilang grupo pa ang napadagdag sa mga panawagan sa Senado na ituloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No, may mga grupo o ilang grupo pa, mga kababayan, ang nananawagan, no, na ituloy na itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. No, ituloy na daw nila yung impeachment na yan, mga kababayan. Huwag na pong pigilan. Yung sinasabi ko sa inyo na magwawala ang taong bayan, magkakagulo, no, dyan sa inyong ginagawa. At dun sa mga DDS naman dyan, pagka parang kayo mismo, no, nga sumisira sa batas, no? Kayo mismo ayaw ninyo tumakbo ang impeachment trial, di ba? Si VP Sara na nga may sabi, no, ituloy ang impeachment para malinis ko yung pangalan ko, di ba? So bakit nila pilit nilang ayaw nilang ipatuloy, no, yung impeachment na yan? Hindi ko masabi na mategi baka maano tayo ni YouTube Pilit nilang pinapahinto, ganun na lang, no? Pilit nilang pinapahinto yung impeachment na yan, di ba? Sabi ko, maraming magagalit, no, na mamamayang Pilipino, di ba? Maraming hindi sasang-ayon diyan. Ito naman sa gitna ng kagustuhan ng ilang senador na agad may basura ang reklamo ng walang paglilitis. Diba? Tuloy naman ang paghahanda ng prosekusyon na tiwala na matutuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, BPN Gulya. Diba? Sabi na nga ng mga abogado, hindi po pwedeng hindi matuloy. No? Kailangan matuloy yan. Nasa batas yan. Dapat sundin yan. Kasunod ng panawagan ng mga eksperto sa batas mula sa Universidad ng Pilipinas,
Nasimulan na ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dumagdag ang De La Salle University Department of ayan na. Political Science and Development Studies sa paghimok sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Sa pahayag na nilagdaan ng higit 200 ng miyembro ng departamento, sinabi nilang ang kawalang kilos ng Senado kaugnay ng reklamo laban kay Duterte ay hindi lang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi isa ring paglapastangan sa prosesong itinakda ng konstitusyon para papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Oh, yan, 'di ba? Mga babayan. Diba? Kailangan kilusan, no, yung ano na 'yan dahil kasama 'yan, no, sa konstitusyon natin. No, itinadhana ng konstitusyon. No, kaya dapat hindi pwedeng ipagsawalang bahala. No, kailangan kilusan, no, yung impeachment na 'yan, mga babayan, 'di ba? Kasi magkakagulo lalo eh. Pwede pa lang ganoon, no? Alam niyo itong ginagawa ni Senator Bato na 'to. No, sorry po magso-sorry na kaagad ako Ito ay opinion lamang po natin. No, itong ginagawa na 'to ni Senator Bato de la Rosa, mga babayan. No, pwedeng magdulot ng isang malaking problema. No, dahil every time mangyayari na 'yan, no, sa mga susunod. 'Di ba? Hindi nyo ba na nangyari kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa people power natanggal. Nagkaroon ng EDSA 2, people power 2, no? Si President Erap naman natanggal. 'Di ba? Sa impeachment din 'yon. 'Di ba, mga babayan? So, kung ito ay pipigilan nila, sa mga susunod gagayahin uli yan, no? Kung merong matataas na opisyal ng pamahalaan na gumawa ng ganyan mga klaseng hindi maganda o mga korupsyon, mga babayan, no? Gagayahin yan, no? Pagka ipina-impeach, hindi rin itutuloy, no? Alam nyo, ang ugat ng lahat niyan ay korupsyon, no? Korupsyon lahat ng ugat ng mga yan. Para mapatunayan na malinis si VP Sara Duterte sa korupsyon, kailangan yung ituloy yung impeachment na yan. Diba? Para malinis niya yung pangalan niya. Kaya huwag nyo nang subukan pigilan. No? Huwag nyo pipigilan. Karapatan yan Nasa konstitusyon yan. Na gawin yung impeachment trial na yan. Diba? Hindi rin katanggap-tanggap para sa Union of People's Lawyers in Mindanao ang pagkaantala ng impeachment proceedings. UPLM. Paalala nito sa Senado, maging tapat sa saligang batas at unahin ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan imbes na self-preservation. Ganito rin ang panawagan ng People's Impeachment Movement. Ang impeachment ay moral responsibility ng lahat ng mga Pilipino at ang ating senador. Kaya dapat matuloy ito. Ang talo kasi dito kapag hindi talaga matuloy ito ay ang katotohanan. Yung facts, yung truth, yung integrity ng ating institusyon. Umabot naman sa higit 100 guro ng University of the Philippines College of Law ang lumagda sa open letter kaugnay ng agarang impeachment trial. Imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng pananagutan. Talagay yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal ukol sa mga seryosong paglabag ng saligang batas. They cannot prejudge. They have to behave with impartiality and with independence. The highest form of accountability is the impeachment process. Giit ni Akbayan Party List Representative-elect Chel Diokno, hindi dapat hayaan ng Senado na takasan ng tungkulin nito base sa mga umano'y limitasyon na tila sila aniya ang gumawa nang hindi agad aksyonan ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara. They should have convened many months ago at matagal na namin kina-question yan. It's premature even to talk about conviction when the Senate hasn't even convened as a court. Una nang sinabi ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ng mga Duterte na hindi na pwedeng litisin ang reklamong impeachment sa 20th Congress, habang ayon naman kay Senate President Francis Escudero, plenaryo ng Senado ang magpapasya tungkol dito. Ako, eto na, wala kayong magagawa kung sambayan ng Pilipino na ang mananawagan ng impeachment. Wala na kayong magagawa dyan.
Sambayan ng Pilipino na. No, baka susunod kayo ay ipa-impeach. Diba? Sa ngayon, hindi pa formal na naihahain ang 3 draft resolutions na layong ibasura ang impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kumpiyansa naman ng ilang kongresista na matutuloy pa rin ang paglilitis. Sumusunod po kami ng aming duty under the Constitution at umaasa kami na ang ating senators ay sumusunod din sa ating saligang batas. And they have no other duty or mandate but to hold trial. Paano mo i-dismiss isang bagay na hindi pa nag-uumpisa yung korte? It would open up the floodgates of floodgates of constitutional concerns. Para kay Zamora, parang ano kung yan, susundin na walang pinagkaiba yan sa sa sasakyan, no, na hindi mo pa na-i-start, pinahihinto mo na. Parang ewan ko ba dito kay Senator Bato? Pinadidismiss ka agad hindi pa nga tumatakbo yung impeachment trial. Kaya yung gumulong, then let kayo ang mag-decide, no? Tsaka nyo i-decide, di ba? Kasi pwede naman yun patakbuhin ninyo yung hearing, patakbuhin ninyo yung impeachment, tsaka kayo mag-decide kung dapat bang kung acquitted ba si VP Sara, no? O hindi. That's the time, no, na maipapakita ninyo kung ano ba dapat. Di ba? May itinatago ba, natatakot po ba sila na may malaman, no, dito sa impeachment na to? Kaya ayaw nilang ituloy na ngayon pa lang, no, gusto na nilang ipahinto, mga kababayan. Di ba? Magtataka ka na lang talaga ng konstitusyon, hindi maaaring i-dismiss ng Senado nang walang paglilitis ang articles of impeachment o kaya ay isauli ito sa Kamara. Wala ring aniyang plano ang mababang kapulungan ng Kongreso na bawiin ang reklamo laban kay Duterte. Turning it to sender or dismissing the impeachment complaint right away are unconstitutional acts. Ani Zamora, tuloy-tuloy ang paghahanda ng prosekusyon para sa paglilitis, pati na sa pagpresenta ng articles of impeachment na nakatakda sa Miyerkules. Si Representative Jervin Luistro ang inatasang magbasa ng articles. Vivian Gulia, ABS-CBN. Diba? Ayan na, mga babayan, no? Nagagalit na ang taong bayan. Ituloy ang impeachment. Diba? Senator Cheese, wala ka nang magagawa. No? Kasi pati ikaw mapapag-isipan talaga ng hindi maganda. Diba? Yun na nga yung nangyayari ngayon eto pa mga babayan, no? May mga protesta po na nakakasa next week. No? Pagka hindi nila tinuloy yung impeachment na yan. Okay, so panoorin natin to mga tol. Pre, gusto ko lang mabilis na na diskusyon kasi lahat narinig na natin yung Article 11, Section 4, 5, 6, di ba? Yung pwede naman daw tumawid, yung iba sinasabi hindi pwedeng tumawid doon sa 20th Congress. Pero from your end, dahil ikaw talagang ka naman di ba? Bihasa ka sa international law. How do you view all of this, yung mga pangamba ng ilang mga, lalo na ng mga ilang mga nasa legal profession? Well, alam mo, marami namang paliwanag na yung mga legal luminaries natin, and there's a universal consensus na dapat yung impeachment proceedings simulan na. Pwede yang tumawid dahil continuing body yung Senado, kahit na 19th, 20th Congress, nangyari na yan sa Amerika, nangyari 2 beses sa Amerika, nangyari na yan sa iba't ibang jurisdiction. Sabi ng Supreme Court natin sa mahigit 5 o consistently sa jurisprudence na continuing body ang Senado. So pag na-transmit na yung articles of impeachment, kailangan na nitong aktuhan, no? At ang nakalagay forthwith, ang ibig sabihin lang yan, immediately, hindi when it's convenient, hindi kung kailan nila gusto, hindi ito subject sa caprice, arbitrariness ng Senado, no? So ang sa akin practical na lang ang pag-usapan natin, no? Yeah, sige. Ano mangyayari sa Pilipinas kung pinapayagan natin na babuyin yung saligang batas natin, yung pinakamataas nating batas, no? Ito ang sinasabi nilang sovereign expression of the will of the people. Ibig sabihin, kaya may Senado, kaya may presidente, kaya may korte, sinabi yan ng saligang batas. At ang saligang batas ang pinakasagradong dokumento natin. Ngayon, kung inuutusan ng saligang batas ang Senado na mag-carry out ng impeachment proceedings at hindi nila ginagawa yung trabaho nila, ano na lang yung rule of law?
Ano na lang ba tayo? Government of men, not of laws? Ano na lang yung klase ng bansa ang gusto natin na hindi na umiiral ang batas, lalong-lalo na ang saligang batas. At sa practical lamang, ano na lang mangyayari na gusto nating makita ang katotohanan tungkol dun sa mga ebidensya. Sinabi na rin dito ng akusado na si Sara Duterte na gusto niya na impeachment. Sinabi ng 88% sa survey ng SWS gusto nila ng impeachment. Sinabi ng 90% sa WR survey numero. Abril na gusto nila ng impeachment at kailangan nila makita ang katotohanan, ebidensya, pero tinatago nilang ebidensya. Ayaw man lang nila ng pag-uusig, ayaw man lang nila ng trial. So paano na? Anong klaseng bansa ang meron tayo kung hindi na natin sinusunod yung saligang batas? No? So sa akin, practical lang eh. Isang tabi muna natin yung politika. Alam naman natin na meron naman tayo mga iba't ibang political inclination. That's fine. And totoo yun. Pero dapat meron rin tayong iisang bansa. At yung bansa natin na yon ang dapat nandun ang loyalty natin. So pagdating sa saligang batas, pagdating sa evidence, lahat tayo sumunod. isang tabi natin. Oo, dire-diretso dapat tayo dyan, di ba? Kasi isa lang yung bansa natin eh. Meron tayong iba-ibang political inclinations, pero isa lang yung saligang batas natin. Isa lang yung bansa natin. At pagdating sa ebidensya, pagdating sa command ng saligang batas, dapat tayong lahat ay magkaisa, di ba? So yun, sa akin, walang masama sa trial. In fact, this is an opportunity for Sara Duterte to clear her name kung wala talagang ebidensya. Hindi po ba? So sa akin, ako, alam nyo naman, siguro naman, in terms of sa lahat ng aking pinaglaban, lagi yung tinitingnan ng ebidensya, I will be the first one to say na hindi dapat tanggalin si Sara Duterte kung walang ebidensya. Pero makikita lamang natin yon kung pagbibigyan natin impeachment trial. And nakalagay sa konstitusyon, kailangan nating gawin once the articles of impeachment have been transmitted to the Senate. Pero ito nga, June 11, yun na nga yung moment of truth eh, di ba? Nasabi nyo nga, baka karamihan dapat pumunta doon sa Senado, talagang bantayan. Pero kanina narinig din ni Jing Magsaysay na salita si Senator Gatchalian, matutuloy that they can convene as an impeachment, as an impeachment court. Pero considering yung time, no, masyadong masikip very tight na yung schedule. At di ba, mangyayari pag nag-convene sila sa impeachment court, wala na talagang mapag-uusapan na sa impeachment proper para dito sa 19 Congress kasi dito magpapadala lang sila uli ng summons, 10 days din, tapos 5 days sasagutin ng mga panel of prosecutors. So halos wala na. Ibig sabihin talaga yung 20th Congress, yun yung ang mag-handle na ng impeachment proper. Pero for now, may mga hakbang nga, yung mga resolution na baka pagbotohan in plenary, yun yung ikinatatakot ng marami na ano ang posible na para kung may defiance o may pagtaliko doon sa konstitusyon, Attorney Dino. Alam mo, nakalagay, ang dami nilang oras para magpasa ng mga panukalang batas. 3 taon sila dyan in every opening of the Congress, di ba? Minsan lang may impeachment. In fact, ang nakalagay sa rules ng Senado, the moment na na-transmit yung impeachment, kailangan nila mag-hold ng trial. At kung ito ay babangga doon sa kanilang legislative calendar, ang nakalagay sa sarili nilang rules dahil nga urgent ito yung para bang may pananagutan yung pinakamatataas na official sa atin, no? Ang nakalagay, isuspend nila yung legislative calendar. Nakalagay sa sarili nilang rules. Nakalagay sa saligang batas na kailangan i-convene nila yung impeachment court, no? So hindi pwedeng excuse yung kanyang legislative calendar kasi meron silang duty according to the Constitution. Ngayon, kung ayaw nilang gawin yung trabaho nila, kailangan pumunta na tayo sa Kongreso, pumunta na tayo sa Korte. Ano ba yung pangatlong K, di ba? Na the power, the most powerful tool of the people to make sure that there's going to be accountability, respect for the law, and yung kailangan i-uphold yung highest ideals natin as a nation. Kalsada na yung susunod, di ba? Kasi Kongreso, Korte, kalsada. Kalsada is the last resort, but they are leaving the people with no other choice but to go to the streets and exercise our constitutionally guaranteed right to organize, our constitutionally guaranteed right to free speech. Yan ang pinakamataas na na mekanismo ng taong bayan sa accountability. So pwede ba akong manawagan, no? Ang mga gathering na ino-organisa ng iba't ibang grupo, nakasapi po ako at ako yung pupunta doon, may ecumenical gathering and People's March sa June 9, 2025, 9:30 a.m. Maglalakad po kami from Film Center to Senate Gate. Ecumenical ito, magdarasal po tayo. Magkakaroon ng People's Vigil
5 p.m. to 9 p.m. June 10, 2025 doon sa gate ng Senado. At yung day of action, dahil ito yung sinasabi na araw na babasahin nila Yung supposedly articles, yung articles of impeachment. Pag hindi nila tinuloy yon, pag tinuloy ni Bato de la Rosa, ni Francis Tolentino, yung balak nila na pigilan ang impeachment trial, ang National Day of Action for Truth and Accountability, June 11, 2025, 1 p.m. to 5 p.m. Magmamarcha po tayo from Film Center to the Senate gate no. Nako, eto mga kababayan, no. Maputol ko lang. Naalala ko bigla, no, kasi ganito yung nangyari, no, kay dating Pangulong Joseph Estrada nung pinigilan ng defense, no, na wag buksan yung second envelope. Nagkaroon ng people power. Ngayon, kung hindi nila papayagan na magkaroon ng impeachment trial, posibleng magkaroon din ng people power para patalsikin, no, itong ating si VP Sara Duterte. Huwag naman sanang umabot sa ganun. 'Di ba? Hayaan nyo na. Hayaan nyo, Senate. Hayaan nyo na, mga senador, na tumuloy ang impeachment kaysa naman sa ganung paraan, no, kung tatanggalin itong si VP Sara Duterte. 'Di ba? Hayaan nyo magkaroon ng magandang laban yung tao. Hayaan nyo ipagtanggol niya yung sarili niya. Dahil pag hindi nyo pinabayaan yan, o pagka pinigilan ninyo yung impeachment na yan, no, hindi natin makokontrol. No, baka dalhin sa kalsada ng mga tao ang pagpapatalsik kay VP Sara. Ang pangit tignan. Ang pangit tignan, mga babayan. Bakit? Unang presidente ng Pilipinas na pinadala sa ICC yung tatay niya. 'Di ba? Tapos unang vice president na pinatalsik sa sa people power. Huwag ganoon. Ang pangit tignan, mga babayan. No? Unang presidente, si dating Pangulong Duterte, pinadala sa ICC. Tapos unang vice president na pinatalsik dahil sa people power, si VP Sara Duterte. Ang pangit tignan, mga babayan. No, kahit ini-implement natin yung karapatan natin, yung rights natin. No, honestly hindi naman sa kasi nakita ko na marami na rin akong pinagdaanan na ganyan. People Power 1, People Power 2. No? Nakita ko na lahat ng People Power, mga kababayan. 'Di ba? Tapos gano'n ang mangyayari. Magulo, mga kababayan. Magkakagulo talaga. No? Magkakagulo. Yun ang iniiwasan natin. Sana nakikita yan ng Senate. Pag hindi nila tinuloy yung impeachment na yan, malaking gulo ang gagawin ng Senado. So, tuloy natin to. Nawagan po ako lalong-lalo na doon sa mga kahenerasyon ko, sa millennials at Gen Z. Pinakita na natin na kaya nating i-impluwensyahin ang direksyon ng bansang ito. Hindi nila ini-expect yung pagkapanalo ng mga ibang kandidato at pagkatalo ng mga artista at iba't iba pang mga kandidato. Pero pinakita natin na we can move together. Yung Gen Z and millennials, 63% po yan ng voters. So nananawagan po ako lalo na doon sa Day of Action for Truth and Accountability, 1 to 5 p.m., June 11, 2025, Wednesday next week. Attorney Dino, may tanong lang. Attorney Dino, yung constitution natin, no, ang sinasabi dapat mag-convene agad ang Senado bilang isang trial court, no, constitutional court, para dun sa impeachment, no. Pero walang sinasabi ang Constitution kung ayaw ng Senado mag-convene, no, bilang trial judges. Ngayon, nasa usapin pa din, madami pa din na nagtatanong, ano ang pwedeng gawin ng Korte Suprema? Kanina, sabi ni Attorney Sherwin Gatchalian, baka magkaroon ng constitutional crisis kasi co-equal ang Korte Suprema at hanggat maaari hindi makikialam. Pero part ba ng solusyon sa tingin mo ang Korte Suprema? Pwede ba silang pumasok in case ang Senado ay talikuran ang kanilang mandato na maging impeachment court?
Well, with due respect to Senator Gatchalian, no, ang constitutional crisis will be brought about by the Senate's refusal, no. Hindi sila co-equal doon sa hindi nila sphere. Ang ibig sabihin ng co-equal and checks and balances, supreme ka in your own sphere. Ikaw na susunod doon sa naka-allocate sa iyo na kapangyarihan ayon sa saligang batas. In terms of the interpretation of the law, ang supreme dyan ay ang Korte Suprema. So ibig sabihin, pagdating sa interpretasyon kung ano bang sinasabi ng saligang batas, kung sinasabi ng isang batas talaga na naipasa lang at hindi yung konstitusyon, Korte Suprema ang supreme. So ano ibig sabihin? Pwede. Kung sinabi ng Korte Suprema Suprema na trabaho mo yan at kailangan mong mag-convene, na sino ang pwede napakalinog magdala sa naman. Korte Suprema? Oo, Korte Suprema ang Supreme. Hindi pwedeng sabihin ng Senado, Supreme kami rin eh. We can't, di ba? Ang Korte Suprema nga pwedeng utusan ng Presidente ng Pilipinas pagdating sa pag-enforce ng batas. Sino ang pwede magdala sa Attorney Dino? Sino ang pwede magdala sa Korte Suprema? Meron ngayon pending sa Korte Suprema, di ba? Meron ng petition for mandamus kasi naniniwala yung kami at yung ibang mga grupo at yung nag-file na ito ay ministerial duty ng Senado. Pagka na-receive mo ang articles of impeachment, mag-convene ka forthwith. Yung forthwith na yan, 4 na buwan ba? Ibig sabihin ng immediate? Grabe na may 4 na buwan. Nakapag-elect na tayo, nakapag-kampanya na tayo. Ang dami na natin pinag-aagawa bilang bansa. Tapos yung Senado natutulog, di ba? So, hindi pwede yan. So, pero pumunta na tayo sa korte. It's taking the Supreme Court as well, di ba? Some time to do it. So, sabi ko nga, nagpunta na tayo sa korte, nagpunta na tayo sa Kongreso, saan na tayo pupunta ngayon, di ba? Sa akin, we really have to exercise our constitutionally guaranteed right to free speech and to organize. Okay. All right. Attorney. So, ayan mga kababayan, no? Medyo malaking gulo yung ginawa ng Senado na to, mga kababayan. Idagdag nyo pa yung pagpigil, no, na mapa-implement itong impeachment na to, pagtakbo ng impeachment. No, anong masasabi ninyo dyan, mga kababayan? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.